Mga ka-angel, may Pilipino dito sa West Edmonton Mall. Kinuha natin yung order natin, mga ka-angel. Sisig po yung in-order natin. Order natin, mga ka-angel. Kain muna tayo. Hula ho! Mga ka-angel, hindi naman po ang inyong lingkod, ang inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. So, dito po ngayon tayo sa Edmonton ulit. At pupunta po tayo kakain ng lunch. Pagkatapos lang po ng church, kakasubukan po nating mag-discover ng ramen, mga ka-angel. At medyo malamig talaga dito sa Edmonton ngayon, nasa 10 degrees. At naulan po kahapon, kaya medyo ambon-ambon pa po ngayon. So tara, samahan niyo po kami, mga ka-angel. So nakikita nyo sa right, mga ka-angel, ayan yung line ng train nila. Yan yung Edmonton Transit. At yun, ito po yata yung bagong line na Valley line ng tawag nila, na going to the east-west ng Edmonton. Parang kumbaga sa Calgary yan, mga ka-angel, ay yan yung blue line na going to the east-west naman ng Calgary. So medyo modern na po siya, kasi kita namin kahapon medyo malinis at clear yung mga glass ng tren. So yan, mga ka-angel, nakikita nyo, mga ka-angel, yan yung bagong line ng Edmonton Transit. Oh, maganda, mga ka-angel. Walang binatbat yata dito ang Calgary. Bago, mga ka-angel. Oh, tuloy-tuloy lang po tayo at on the way tayo sa ramen. Nasa 9 degrees, mga ka-angel, ang temperature ngayon dito sa Edmonton. At malamig, may kunting hangin din. Kaya kailangan natin mag-jacket pa rin. So maraming establishment dito ngayon. O, makipansin nyo po, mga ka-angel, yung gas talagang may cheaper kunti sa Calgary compare sa Calgary. Sa area nito, mga ka-angel, ay Millwoods. Ito ang area ng Millwoods sa Edmonton. So ayan na naman, mga ka-angel, yung sa Edmonton Transit. Ayan, babae po yung operator ng tren. ETS, yun po yung tawag sa public transportation nila. So Edmonton Transit Service. Kumbaga sa Calgary naman is Calgary Transit. Hindi kami makapaglakad-lakad ngayon, mga ka-angel, dahil umuulan. Pupuntahan sana namin yung mahabang yung parang bridge na mahaba-haba na nandun sa lake. So umuulan.
So yan po yung train nila mga ka-angel. Elevated na dito. Ayan, so, elevated na siya. So going to siguro ano yan, Northern Alberta University. Yan po ang tawag nila dito, Northern Alberta Institute of Technology pala mga ka-angel. Sa Calgary, SAIT, Southern Alberta Institute of Technology. So meron din silang version dito. NAIT naman ang tawag sa atin, sa Calgary, SAIT. Starbucks, Barburito ang restaurant dito. May hotel dito mga ka-angel, 4 points. 4 points lang hotel dito. May Wendy's. Hindi ko pa na bagtas dito sa area dito mga ka-angel. Hindi pa ako dumaan dito. First time kong dumaan dito sa street na to, 75th Street. Malakas po ang ulan mga ka-angel. At baka hindi tayo makapaglakad-lakad sa labas. Baka magmumul na lang tayo mga ka-angel mamaya. So approaching po tayo sa North Saskatchewan River. So yung river na pinakita ko sa inyo nung nakaraan na may view yung city ng Edmonton. So pupunta po tayo dito sa left lane mga ka-angel para makapag-left tayo mamaya. So yan mga ka-angel, ang surroundings ngayon medyo lumalakas mga ka-angel. Ang speed po dito mga ka-angel ay 80 km/h sa Wayne Gretzky. Wayne Gretzky po mga ka-angel ay isang hockey player yata na naging sikat. Kaya in honor to him, pinangalan nila itong street na ito. Alam naman po natin na ang Canada is a hockey country. Ayan, Wayne Gretzky pala mga ka-angel, Wayne Gretzky. Siya siyang hockey player po yata noon. Lapit na tayo mag-turn left mga ka-angel. Ito yung Expo, Edmonton Expo mga ka-angel. Dito nagkakaroon ng mga Disney noon. Mga yung mga pambata na exhibit dyan ginaganap. So yung Coliseum, kung napansin nyo kanina mga ka-angel, dyan po yung home court dati ng Edmonton Oilers nung hindi pa na-construct yung Rogers Place. Hindi may kalumaan na po, pero malaki po yan. Malaki din po yung capacity niya. So
So ito at nasa bridge tayo paakyat. At lumalakas po mga ka-angel. Talagang sa mga panahon ngayon, balak pa naman sana namin na explore yung Edmonton kasi hindi pa namin na explore. At unfortunate parang muulan nga ng malakas lumalakas mga angel. So maglalep tayo dito. So papansin nyo mga ka-angel, magmamerge tayo sa isang Trans-Canada segment. Nabanggit ko yung Trans-Canada is pambansang highway nila. Ito yung Yellowhead Highway. Kadiretsohin nyo po ito mga ka-angel. Itong freeway na ito ay diretso po yan hanggang Jasper, isang tourist spot ng Alberta like Banff. Mag-exit tayo dito sa 82 mga ka-angel. So ito pagka diretso ito is going to Jasper and going to yung way na papunta naman sa Grand Prairie City, isang city ng Alberta sa eastern part. Kumbaga papunta na yan ng north area ng British Columbia, yung location ng Grand Prairie. Turn right tayo dito mga ka-angel at hanapin natin yung ramen. Sarap pumigop ng sabaw ngayon mga ka-angel. Naalala ko dito mga ka-angel, parang dito ko pinuntahan yung kabats ko dati. Hindi ko alam kung andito pa siya. Hindi ko alam kung na-PR na siya kasi hindi ko na mahanap sa Facebook. Nagpunta siya dito noon pero magkaiba yung agency namin. Hindi ko alam kung na-PR siya dahil nawala naman yung Facebook na niya. Naalala ko ito mga angel. That was 9 years ago na yata yun. 2014 tayo dito dumating mga ka-angel. So ganyan mga ka-angel, pag nag-turn left po kayo, be patient po. Pagkaalanganin, huwag pipilitin kasi baka mabangga tayo. Di baling malate, basta safe naman. So ito baka yung last car, pwede na tayo dito mag-left mga ka-angel kasi nag-yellow na siya at wala nang car mga ka-angel. At hanapin natin yung ramen. Ito pasok tayo ng mga town ay ng mga community. So may singit-singitan natin dito sa area na ito mga ka-angel. Siguro isa sa mga naunang unang community kasi medyo may kalumaan ng mga bahay. Pero anyway, basta importante safe yung lugar. Dito mga ka-angel, baka pwede tayo dito. So hanapin natin yung Japanese noodles. Tumahan po tayo sa Ali. May Tim Hortons na naman mga ka-angel, pambansang saan kaya yung ramenan. Ito mga ka-angel, sa puro ramen. Ito nakita na natin. Ayan. Yeah. Tama-tama lang pala yung paglaro natin kanina.
puro ramen. Tingnan natin kung papasok tayo at tanungin natin kung may pwesto. Meanwhile, in our universe. Oh, mga ka-Angel, hindi tayo natuloy sa puro ramen kanina dahil walang pwesto. Maraming tao. Kaya maghahanap na lang tayo. Baka sa West Edmonton Mall na lang tayo, mga ka-Angel. Yung dating biggest mall in the world. Yung mga 1980s, mga ganyan, yan yung biggest mall in the world, yung West Edmonton Mall. Pero nung naitayo na yung mga SM sa China, Thailand, mga ganun, pang ano na lang yata siya, sa mga top 20. Kasi po yung SM natin sa Pilipinas ay malaki po yun. Yung SM MOA, North EDSA, Mega Mall, tsaka yun sa Cebu, SM Seaside, malaki po yun. Pero yung sa Edmonton po kasi, mga ka-Angel, meron kasi siyang water park, beach, indoor beach. Tapos meron pang mga rides, yung parang Star City. Kaya yung computation po kasi, yung hindi nila isinama yung area ng mga yon. Kaya ang isinama yung mga stores. Pag isama mo lahat-lahat, eh baka nasa siguro top 15 pa yung West Edmonton Mall. Depende po sa category. Kaya tulad ng sinasabi ko, mga ka-Angel, kung anong meron sa Calgary, meron din sa Edmonton na mga biggest, mga largest. Kaya parehas lang sila. Ito, mga ka-Angel, itong nakikita nyong construction na ito ay ito po yata yung extension ng Edmonton train, yung parang LRT nila. So kasi in-extend nila yan all the way po yan sa West Edmonton Mall para may stasyon siya doon sa mall na yun. Kasi pag nandito ka sa Edmonton, isa sa mga bucket list yung West Edmonton Mall. So under construction siya ngayon at i-extend nila yung train doon. Kaya makikita nyo sa side may mga construction dyan na nagpa-pile yung mga truck, yung mga heavy equipment, which is very good idea dahil dumarami po yung sasakyan dito. Kung ikaw ayaw mong mag-drive, pwede ka na lang mag-LRT. So talagang maulan-ulan pa, mga ka-Angel. Yan po, kita nyo, mga ka-Angel, yan yun. Ayan yung siguro yung poste. Puspusan din po ang construction dito sa Edmonton, mga ka-Angel, dahil nagbo-boom din siya. Alam nyo, mga ka-Angel, yung Edmonton, masasabi kong may mga bagay na mas mura o mas mababa yung cost of living. Example na lang po yung bahay. Yung bahay po, mga ka-Angel, sa halagang siguro 500,000, makakakuha na kayo ng front garage na single house. Sa Edmonton. Sa Calgary po, nasa 600 po yung front garage, pinakamura na yon. Kaya yung comparison,
pag sa ganung bagay, mas mura po dito pagka mga property ang pag-uusapan, mga gas, mga langis. Kaya kung komportable kayo sa Edmonton, patok na patok po dahil mas mura dito yung mga real estate. Kasi po may mga napapanood din ako, nagpapatunay, at saka may mga kakilala ko na nakatira dito na yung halaga ng bahay nila kung i-compare sa Calgary, di hamak na mas mura. Kaya kung choose nyo po yung Edmonton, go ahead mga ka-angel, dahil mura dito ang real estate. Kasi po kung anong meron sa Edmonton, meron din sa Calgary. Parehas lang sila mga ka-angel. Kung City Life, meron din ng Edmonton. LRT, meron din. So parehas lang sila mga ka-angel. International Airport, meron din. So hindi sila nagkakalayo at talagang twins sila. Siguro po ang pagkakaiba na lang ay yung population. Mas marami pong population sa Calgary compare sa Edmonton. So dahil po siguro yung Calgary and doon yung mga head offices ng mga malalaking kumpanya, pagdating po kasi sa head office, tinichos nila yung Calgary. Pagdating mo naman po sa mga head office ng government, of course Edmonton yung office kasi capital city nga. Tsaka close to the mountain po ko yung Calgary, yung mga Rocky Mountain. Mga isang oras mahigit lang po, andun na kayo sa bump. Kaya yun siguro yung naging dahilan na mas nagpupunta ang mga tao sa Calgary kahit mas mahal ang mga property doon. So moving forward, andito po tayo sa Yellowhead Highway, isang segment ng Trans-Canada. So ulitin ko po, pag diretso nyo ito, ay diretso na po ito hanggang Jasper. At ito yung way na papuntang Grand Prairie. Kung gusto nyong mag-explore yung city ng East. So exit tayo dito mga ka-angel, at mag-left tayo doon sa taas. Additional information mga ka-angel, yung Edmonton din ang northernmost major city in North America. Hindi lang po Canada, North America. Pag North America po ay kasama na dyan ang buong Amerika, yung US, yung Mexico. So bakit yung parang tinawag na major city? Kasi po siyempre capital city siya, at saka malaking city naman po talaga siya, kaya major city siya. So northernmost major city in North America dahil yung location niya is nasa north. So pagka pupunta po kayo sa Google Map at titignan yung location ng Edmonton, siya nga yung pinaka northernmost, kasi yung mga location ng mga major city like Calgary sa south. Yung Vancouver, halos naka-align lang yan sa Calgary. Yung Saskatoon, halos naka-align lang din yan sa Calgary. So yung Edmonton talaga ang mas north. Kaya yung klima dito a little bit colder compare sa Calgary dahil sa yung location niya. Tulad ngayon malamig. Sa Calgary medyo mainit.
So nag-turn left po tayo dito sa 170 Street Northwest. So kita nyo naman po yung mga daan medyo malalapad din, mga 3 lanes, 4 lanes. So ito naman mga Kenjel, yung location nito is nasa northwest area na lang ng Edmonton. So 10 minutes away tayo doon sa destination natin na West Edmonton Mall. Nga pala mga Kenjel, doon sa West Edmonton Mall ay may hotel doon na parang kang start na sa Star Trek. Parang nasa Galaxy. Parang Galaxy Hotel yata tawag doon. Kakaiba po yung mga room doon kasi yung design niya ay parang robot, parang spaceship. So pagka gusto nyong pumunta ng Edmonton, i-try nyo po doon dahil maganda at nakakonect na kayo sa mall mismo. At pagka naka-check-in po yata kayo doon sa hotel na yon, libre na po kayo doon sa water park na sikat din, which is a very good deal dahil mahal po yung entrance doon sa water park pagka bibisita ka lang doon at maliligo. Pagka naka-check-in ka sa hotel na yon, libre ka na po yata doon sa water park na yon dahil same company lang sila. Galaxy Hotel po yata pangalan nun. Andun nakakonect sa shopping mall. So pagpansin nyo rin mga Kenjel, malinis din yung Edmonton. Walang masyadong basura nakikita. Siyempre po yan mga Kenjel, Alberta yan. Kaya na-adapt halos lahat ang cleanliness. Kaya Alberta, one of the best mga Kenjel. Kaya kung mag-Canada kayo, go to Alberta. Pansin nyo mga Kenjel, yung mga plate number, iisa lang, nasa likod lang. Yung ibang mga provinces or even in the US and in the Philippines, front tsaka back po ang nilalagyan ng license plate. Dito sa likod lang po mga Kenjel. Hindi ko po exactly alam yung dahilan, pero siguro dahil mababa yung crime or yung trust ng government mataas, or talagang sadyang high tech na kahit isang license plate sapat na para matrace yung isang car kung sinong may-ari. Yung mga Kenjel, may Olive Garden, isang sikat na Italian na restaurant. Meron po yan sa Calgary. Masarap po yan mga Kenjel. Yung tulad ng nasabi ko, may unlimited salad sila. Tapos may garlic bread na parang unlimited din yung dating. Parang pwede ka bang mag-request pagka naubos mo na. Masarap po dyan yung Alfredo mga Kenjel. So try nyo po yan kung natito kayo sa Edmonton. Meron po yan sa Calgary at other major city ng Canada. Olive Garden. Yan mga Kenjel, yung sinasabi ko, mayroon silang exclusive na police ang mga major city. Kaya tulad po yung isa dyan, ayan po yung Edmonton Police. Yan po mga Kenjel. Almost may similarity sa Calgary. Yung Calgary Police po may pure black yung police car nila. Dito naman may pagka white, may white na parte. So additional information mga Kenjel sa aking na-observe, para at least may kunting kaalaman kayo para madali nyo ma-recognize ang police dito sa
sa Canada or specifically dun sa dito sa Alberta, ay ang car po nila ay yung brand po is Ford. Mostly Ford na car yung ginagamit nila, yung Ford Explorer. Kung kotse po, yung Ford Taurus. Pagka pickup truck, siyempre yung F-150. So usually yun yung mga car na ginagamit nila dahil hindi ko po alam, baka may magandang deal from the Ford. At maganda rin naman po, reliable din naman yung Ford, kasi nakapag-drive po tayo ng Ford. Yung car natin na isa is Ford. Madali pong marangkada, mga ganun. So panghuli kumbaga ng mga lumalabag sa batas. So kaya siguro din Ford po yung ginagamit nilang brand. So yun po mga ka-engineer, pagka especially pag yung walang pangalan o yung ghost car na tinatawag nila, pagka po may nakapark sa gilid at pag Ford po siya, aware na po kayo dyan, kasi baka ghost car yan, baka police po yan. Pero pagka ibang brand, may possibility na hindi siya police yun. Kasi mostly po ay Ford ang kanilang car. So punta tayo sa left mga ka-angel. So dito mga ka-angel ay magle-left tayo dito para pumunta na tayo dito sa West Edmonton Mall. May Jollibee rin dito mga ka-angel, pero hindi sa loob, nasa labas po ng building. Very super busy po dito mga ka-angel, kasi halos dito lahat talaga nagpupunta ang mga tao, lalo pa ngayon holiday. Kasi malaki po talaga siyang mall, maraming mga gawa, maraming activity, maraming papasyalan sa loob. May dealer po dyan din ng car, may water park, may rides, may small golf course, may grocery store, mga yung hockey, yung parang ice skating rink, mga ganon, tako kaya hockey na court sa loob mga ka-angel, kaya malaki. So maghahanap tayo ngayon ng parking mga ka-angel, at kakain tayo ng noodles, paborito nating noodles. So sana may makuha tayo dito sa mataas na parking, kasi so dito tayo maghahanap tayo ng parkingan sa loob mga ganyan. So ano kaya ito, tindahan kaya ito mga ganyan, kasi sinara naman nila. It means close. Parkingan, maghahanap tayo dito mga ganyan, baka sakali meron. Kasi malapit lang sa entrance. So try natin dito mga ka-angel. Ay, yung mga ka-angel, hindi yata pwede dito, kasi exitan dito pala sa kabila. So Toyota po ang tagos natin mga ka-angel. So tingin tayo dito, kali meron mga ka-angel. Hopefully, kasi Hudson Bay po yung tatagusan natin. So mga ka-angel, dito tayo sa loob ng mall. Mga ka-angel, meron silang dealership dito ng car. Ayan, Toyota po. Mga ka-angel, lastik to, Tundra. Ito po yung loob ng West Edmonton Mall mga ka-angel, may dealer ng car. Kaya mga ka-angel, may Toyota Tundra. Yan. Maganda rin po yan, kaso medyo mahal. Mga ka-angel yung loob niya.
Na hanggang ngayon po nalilito pa rin ako kung saan banda yung food court. Yung ano. Kaya mga ka-angel, may ano sila, blue whale. Yung mga ganyan sila mga ka-angel, oh. Talon-talon. Mga ka-angel, may Pilipino dito sa ano, West Edmonton Mall. Kinuha natin yung order natin mga ka-angel. Sisig po yung in-order natin. Order natin mga ka-angel. Patayin muna tayo. Yan mga ka-angel, sisig yung in-order natin. Yan, mga in-order natin ano, ramen, pansit canton, barbecue, lumpia. Yan. Yan mga ka-angel, at gutom na tayo. Kain mo tayo mga ka-angel. A few moments later. Yan mga ka-angel, yung ice skating rink. May mga hockey play din dito. Yan. So, yan po mga ka-angel. West Edmonton Mall. So ito po yung Edmonton Escapade po natin mga ka-angel, at salamat po lagi sa panonood. Don't forget to subscribe po the Discovery Angel sa YouTube at Facebook po at Instagram, sa other social media po. So maraming salamat po sa inyong pag-nanood. Ingat po kayo lagi, stay safe, pray hard, it works. Ito po ang inyong lingkod, ay inyong katropa at kalakwatsa, Kuya JJ. Salamat po.